Diyos ay nagsalita. Mababasa natin sa Hebreo chapter 1. Chapter 1 verse 1. Ganito ang sinasabi. Ganito ang sinasabi. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Malinaw mga kapatid na ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon. Ang Diyos sa ating mga magulang o sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang at nagsalita at nangusap sa mga propeta. Kaya nga hindi katakataka mga kapatid na nagkaroon ng salita ng Diyos sa lupa dahil ang Diyos ay nagsalita, ay mababasa natin sa Juan. Sa Juan chapter 1, verse 1. Ganito ang sinasabi, nagpasimula siya ang berbo, at ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Sinasabi sa talata, nagpasimula siya ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos. O, yung salita, yun ang Diyos. Amen. Sa 14, patuloy laktaw tayo sa 14. Ganito sinasabi. At nagkatawang tao ang salita o berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian na gaya ng sa bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Sino yung nagkatawang tao? Si Kristo. Si Kristo ay Salita. ipinanganak ni Maria. Pinaghanda siya ng ng katawan . Yung katawan mana kay Maria. Pero yung espiritu, yun ang Diyos. Na tumatahan mismo Kumorte lang. sa katawan ni Kristo. Kaya ang Diyos ay nagkatawang tao. Amen. Ang salita sa mga huling araw sa pamagitan ni Kristo. Mabasa natin sa Hebreo. Sa Hebreo chapter 1, verse 2. Ganito ang sinasabi, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanlibutan. Kaya nga yung anak, yun ay si Kristo. Sinasabi, nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Ipinahayag ni Kristo ang salita ng kanyang Ama na siyang itinalaga sa pamamagitan ng lahat ng bagay sa pamamagitan niya'y ginawa ang sanlibutan. Hindi ginawa ang sanlibutan kung wala ang ating Panginoon. Amen. Ayan. Diba? Praise God. Kaya ginawa yan, andyan ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. Hindi lamang sa mga panahong yaon na nagsalita ang Diyos. Maliwanag na nabasa natin sa Hebreo 1:2 na makikita ang Diyos na patuloy na nagsasalita
sa mga tao sa huling araw na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na kanyang bugtong na anak. Mabasa natin sa Juan chapter 8, ang salita ni Kristo. Ganito ang sinasabi, 8 chapter 8 verse 28. Ganito ang sinasabi. Sinabi nga ni Jesus, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, sa kaninyo makikilala na ako nga ang Kristo, at wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinalita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuro sa akin ng Ama. Kaya ngayon lumalabas sa bibig ni Kristo, yun ang salita ng Diyos Ama na tumatahan sa kanyang katawan. Kaya nga nagkatawan tao, di ba? Yung Diyos. Yun ang salita ng kanyang Ama. Sinasabi, maliwanag na sinasabi sa talata, sa 28, sinabi nga ni Jesus, kung maitaas na ninyo ang anak ng tao, sa kaninyo makikilala na ako nga ang Kristo, at wala akong ginagawa sa aking sarili, kundi sinalita ko ang mga bagay na ito ayon sa itinuro sa akin ng Ama. Kaya ipinapangaral niya, patuloy ipinapangaral ang salita ng Diyos Ama. O, kaya nanggagaling sa bibig niya. Di ba? Yun ang kalooban ng Ama. Ang salita naman ng Diyos sa Juan 12, ganito ang sinasabi. Chapter 49. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, sabi ni Jesus, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Nanggagaling ba sa kalooban ni Kristo ang kanyang sinasalita? Galing sa Amang nagsugo sa kanya. Yun ang ipinapangaral niya. Kaya hanggang kapanahunan natin ipinapangaral ang salita ng ating Panginoong Diyos. Yung aking ipinapangaral, hindi sa ating kalooban, kundi ito sa kalooban ng Diyos. Ipinapangaral ko yung salita na ito. Diba? Kaya patuloy nananatili ang salita ng ating Diyos. Diba? Mawala man yung langit at ang lupa, nitundok man, hindi mawawala ang salita ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sinasabi sa talata, anumang bagay na ipinapangaral at sinalita ni Kristo ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ito ay nagmumula sa Amang Diyos. Ang Amang Diyos na nagsugo kay Kristo ang siyang nagbigay din ng utos at nagturo sa kanya ng mga bagay na sabihin, na dapat niyang sabihin at salitain. Kaya nga sinasabi kanina sa Hebreo 1:2 na ang Diyos ay nagsalita sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Inilagay ng Diyos Ama ang kanyang mga salita sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo. Ang katotohanan ito ay nagkaroon na ng paunang binanggit ang Biblia sa pamamagitan ng propesiya na sinalita ni Moises ilang libong taon na ang nakakaraan bago sinugo ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. Mababasa natin sa Deuteronomio.
sa Deuteronomio chapter 18, verse 18. Ganito ang sinasabi, Verse 18. 18. chapter 18, verse 18 hanggang 19. Ganito ang sinasabi, aking palilitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang kapatid na gaya mo. At aking ilalagay ang aking salita sa bibig niya. 18. At kanyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking utos sa kanya. Kaya nga yung salita ng ating Panginoon inilagay sa bibig ni Kristo at sa bibig ng mga propeta o ng mga Apostol. nangangaral na kanyang mga lingkod. Sa 19. At mangyayari na sino mang hindi makikinig sa aking mga salita na kanyang sasalitain sa aking pangalan ay aking sisiyasatin yaon sa kanya. O kaya nga yung salita ng ating Diyos Ama na patuloy na ipinapangaral sa mga huling panahon na ito. O gaya ng ipinapangaral namin ni Minister. Hindi sa aming kalooban yun, hindi namin salita yun, kundi kalooban ng salita ng ating Panginoon. Matapos magsalita ang Diyos, ano ang kanyang ipinagawa sa kanyang mga salita? Ipinasulat ang kanyang salita. Mabasa natin sa Jeremias. Sa Jeremias chapter 1 ay chapter 30 verse 1 hanggang 2. Ganito ang sinasabi, ang salita na dumating kay Jeremias na mula sa Panginoon na nagsasabi, ganito ang sinasalita ng Panginoon ng Diyos ng Israel na nagsasabi, iyong isulat sa isang aklat ang lahat ng mga salita na aking sinasalita Mali ba? sa iyo. Saan ipinasulat ang kanyang salita, mga kapatid? Sa aklat. Dito. Biblia. Dito. Kaya nga patuloy natin ang nagagamit Amen. ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ito ay isang malinaw na halimbawa na ipinasulat ng Diyos ang kanyang mga salita sa aklat. Ang salita ng Diyos hindi nananatiling nakatiwangwang lamang, mga kapatid, Amen. at nagpasalin-salin sa pamamagitan ng bibig ng tao na gaya ng mga tradisyon o salit-saling sabi. Matapos magsalita ang Diyos, ay ipinasulat niya ang kanyang salita gaya ng halimbawa ng kanyang ipinag-utos kay Propeta Jeremias sa lumang tipan. Di ba? Kaya si Propeta Jeremias, kaya tinawag yan, mga propeta, ayan yung nagsusulat kung ano ang nais sabihin ng Diyos sa kanila, sila ang nagsusulat. Yung mga propeta. Bakit ipinasulat noon ng Diyos ang kanyang mga salita? Ano-ano ang mga layunin ng Diyos sa kanyang pagpapasulat sa kanyang salita? Tingnan natin ang sinasabi ng Biblia sa aklat na isinulat ni Propeta Isaias. Ganito ang sinasabi, chapter 30, 30. verse 8. Ganito. Ngayon yumaon ka. Sabi ng Diyos ito kay Propeta Isaias. Ngayon yumaon ka, isulat mo sa harap nila sa isang tapyas na bato
at ititik mo sa isang aklat upang manatili sa panahong darating na walang hanggan. Kaya sa panahong darating, sa future, hanggang ngayon patuloy pa rin na nagagamit natin ang salita ng ating Panginoon dahil pinasulat sa aklat na ito ang kanyang salita. Di ba? Maliwanag ang sinasabi sa talata. Sinasabi sa talata upang mapanatili sa panahong darating. Kaya nga ang layunin na ito ng Diyos ay ating nasaksihan hanggang sa panahon natin. Ngayon na ang kanyang mga salita ay patuloy na nagagamit natin at na ipapangaral natin sa buong mundo. Di ba? Amen. Maliwanag ang sinasabi sa talata. Sinasabi sa Roma, dapat tayo sa Roma. Sa Roma chapter 15 verse 4. Sapagkat anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Amen. Ano ang layunin ng salita ng ating Panginoong Diyos? Sinasabi sa talata, kaya nga sa pamamagitan ng Biblia sa panahon natin ngayon, ay natututo ang tao sa kalooban ng Diyos. Ang kanyang salita ay nag-uudyok sa atin na magtiis at nagbibigay kaaliwan at pag-asa sa atin. Dahil sa kanyang salita, nagkaroon tayo ng pag-asa. Amen. Naaaliw tayo sa kanyang mga salita. Praise God. Di ba? Kaya pasalamat tayo sa ating Panginoon dahil patuloy natin na nagagamit ang kanyang salita Amen. dahil sa ikatututo natin Sa kailalim. at sa pagpapaalala sa atin. Salita. Sa unang Korinto, dako tayo. Sa unang Korinto, chapter 10, verse 11. Ganito ang sinasabi, ang mga bagay na ito nga ay nangyari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin na ng mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Sino ba yung mga dinatnan ng katapusan ng panahon nung una? Sa lumang tipan, sila Noe, sila Abraham, sila Isaias, diba? Kaya nga sinasabi sa talata, Si Hope. ang tinutukoy ni Apostol Pablo sa talata ay ang mga bagay na nangyari Na tinawag. noong unang panahon sa Israel na nangyari sa kanila upang magsilbing halimbawa at pagpapaalala sa atin. Amen. Diba? Maraming nangyari sa Israel noong unang panahon, di ba? Ayun ang pinakahalimbawa. Ano ang ilang katangian ng salita ng Diyos? Kung kaya't nararapat lamang na sa paniwalaan ng tao na ang Biblia ay salita ng Diyos. Amen. Maraming mga aklat at mga may akda na ang aklat ay maaaring magsabi ng mga yaundin ay ang mga salita na galing sa Diyos. Subalit, papaano naman mapapatunayan na salita nga ng Diyos ang nakasulat? Ano-ano ang maraming maging ebidensya na galing nga sa Diyos? Ang isang mensahe ayon sa Biblia
ano ba ang ilang mga katangian ng salita na nagmula sa Diyos? Sinasabi sa Lucas, walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Amen. Lahat ng salita Lucas. ng Diyos ay makapangyarihan. Lucas ano? Mababasa natin sa Lucas. Lucas. Sa Lucas chapter 1 verse 37. Ito sinasabi, sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Diba? Lahat ng salita ng Diyos ay makapangyarihan. O nung nagsalita ang ating Panginoon, magkaroon ng lupa, nagkaroon dahil makapangyarihan ang kanyang salita. Amen. Magkaroon ng dagat, nagkaroon ng dagat dahil sa kanyang salita. Amen. Makapangyarihan din. Dahil Diyos siya. Di ba? Amen. O, gumawa siya ng si Adan at si Eva, di ba? Hiningahan niya ng buhay. Kaya yung tinatawag na tao, yung nabuhay, tinatawag na kaluluwang may buhay. Dahil gumagalaw na eh. Kaya nga lahat ng salita ng ating Panginoon ay makapangyarihan. Amen. Nakapagbubuhay ng Patay. patay. Nakakapagpagaling ng may mga karamdaman. Amen. Nakakapag-alis ng may mga sinapian, masamang espiritu. Amen. Di ba? Alam ko yan dahil nung nandun ko sa Fortune 4, may sinapian doon. Si Eugene. Yung katrabaho ni Sister Mila. Iba-ibang boses yung lumalabas sa bibig niya eh. May matanda, may bata, may malaki ang boses. O tapos si Ruby, ano to, bigla niyang linehan eh. Kaya Sinapian. di siya nananalangin. Sinapian din. Hindi. Pinasukan din siya Nadagdagan ng din. masamang espiritu. Dalawa na sila. O nung ando doon Ah. yung tatay ko, Tinawag ni ginawa Minister. niya, nag-pray muna siya sa gilid. Pagka-pray niya, hinawakan niya rito si Eugene. Sa ulo. Nagkikisay. Nagkikisay yung may espiritu, tapos pinatong niya pa yung Biblia sa Sa dibdib. o yun, nawala ng malay. Malay. Wala na yung malis na. Malis Pati na. si Ruby. Malis na yun. Nung kinabukasan, ano nangyari sa akin? Hindi niya alam. O kaya makapangyarihan Amen. Praise ang God. salita ng ating Panginoong Diyos. Amen. Ayun ang nagpapatunay. Ito yan. Di ba si Bunso? Si Bunso rin, di ba? Nawala na yun. Oo, ang dami. Ano pa yung nagpapatunay na makapangyarihan ng salita ng Diyos? Ito ay ang wika ng anghel na si Gabriel. Nang magpakita kay Maria na ina ni Jesus, na noon ay mag-aasawa pa lamang kay Jose bago sila mag-asawa. Mababasa natin sa Lucas chapter 1. Chapter 1 verse 27 hanggang 28. Ito ang sinasabi. At siya'y napasa templo 7:28. 1:7:27. 7 na. Ay, 1 ba? Hindi ba 7? Wala na, lobat na. Lucas 1 lang. Some. Hanggang Sa 20. Lucas 1 verse 27. May battery yan ah. Low. Dala-dalawa pa battery yun. ₱27 hanggang 28. Ganito ang sinasabi. Lucas 1 pala na nasulat ko na kaya. Ay, Sa 1 ba? isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na ang kanyang ngalay Jose.
sa angkan ni David at Maria ang pangalan ng dalaga. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw ay totoong pinakamamahal. Ang Panginoon ay sumasayo." Sa 29. Datapwat siya'y totoong nagulihanan sa sabing ito at iniisip sa kanyang sarili kung ano ang bati kaya ito. Ayun ang wika ni ng anghel na si Gabriel kay Maria. Maria. O kaya nga ipinaliwanag ng anghel kay Maria na siya'y maglilihi at manganganak ng isang lalaki na tatawagin niya sa pangalang Jesus. Jesus. Sa 31, takto tayo. At narito, maglilihi ka sa iyong tiyan at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Di ba naganap? Anak. Naging totoo. Lahat ng mga salita ng ating Panginoon makapangyarihan. Amen. Kung ano ang kanyang sinabi, yun ang matutupad at magaganap. Ano pa? At si Elizabeth, na kanyang kamag-anak ni Maria, bagamat sa kanyang katandaan at dating baog, ay nagdalang tao ng 6 na buwan. Mabasa natin sa Lucas 1, Si ano yun? 36. Ganito ang sinasabi. Hindi, si At Elizabeth. narito si Elizabeth na iyong Naniniwang kamag-anak Bautista. ay naglihi rin naman ng isang lalaki Oo. na Ano yan? isang anak na lalaki Wala? sa kanyang katandaan. Ay, wala. At ito ang ika-6 na buwan niya Wala, Lucas. na dati tinatawag na baog. Baog. O yung baog, di ba? Yung baog na nabuntis nagkaanak pa, di ba? Pag sinabi ng 136. ating Panginoon, walang imposible dyan. Natutupad dyan, na nagiging totoo. Makapangyarihan Amen. ang kanyang salita. Praise God. Ayan ang nagpapatunay. Di ba? May mga patunay na ang salita ng ating Panginoon ay makapangyarihan. Ang mga bagay na ito ay kagilagilanas na imposibleng maganap at nagaganap nga dahil sinalita ito ng Diyos. Kaya nga, sinabi ng anghel kay Maria na sapagkat walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Ha? Lahat ng salita ng Diyos ay makapangyarihan. 6 months. Mabisa. Mabasa natin sa Hebreo. Hebreo. Sa Hebreo chapter 4, verse 12, ganito ang sinasabi. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at ng mga haka ng puso. Ano yung sinasabi sa salita ng Diyos? Mabisa, buhay, matalas. May 2 tabak na talim, bumabaon hanggang sa paghiwalay ng Kasukasuan. kaluluwa at espiritu Espiritu. at ng mga kasukasuan ng utak, madaling kumilala ng pag-iisip at ng mga haka ng puso. Kaya alam ng Diyos ang haka ng ating puso o ang nilalaman ng ating pag-iisip. Di ba? Alam na alam ng Diyos yan, kaya wala tayong maililihim sa Kanya. Amen. Yung mga, alam ko ako may kasalanan ako na, pero hindi natin maililihim yan Amen. sa ating Panginoon. Pero dapat, kung tayo ay may kasalanan,
humingi tayo ng tawad, magsisi tayo sa ating Panginoon. Amen. Para tayo ay mapatawad. Lahat naman tayo may kasalanan. Amen. Di ba? Kaya kinakailangan, magpapabanal tayo habang tayo nabubuhay. Yun ang katungkulan ng tao. Huwag tayo lagi sa sanlibutan. Walang pag-asa sa sanlibutan. Amen. Walang kaligtasan ng ayon sa sanlibutan. May kaligtasan sa ating Panginoon Jesus. Yan. Di ba? Hallelujah. Paglingkuran mo lang siya di ba? Amen. O magkakaroon ka pa ng buhay na walang hanggan. Amen. Pero kung dyan ka na sa sanlibutan, may papapala ka ba? Wala. Yung mga gawang sanlibutan, mga paglalasing, Mapapahamak. mga pagsusugal, may mapapala ba ang tao? Wala. Wala. Kaya doon tayo sa may magliligtas sa atin at magbibigay ng buhay sa atin. Amen. Ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas. Ito'y hindi sa titik lamang, kundi bagkus ito'y kumikilos sa buhay nating mga tao. Lalo na sa mga nagsisampalataya. Gayon din ang pagpapaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Tesalonica kung paano tinanggap ang salita ng Diyos na ipinangaral sa kanila, na ito ay tinanggap nila hindi bilang isang pangkaraniwang salita lamang Ano yan? ng tao, Una. kundi bagkus bilang salita ng Diyos na nagkaroon ng pagkilos sa buhay nila o sa buhay natin. Mabasa natin sa unang Tesalonica, sa unang Tesalonica chapter 2, verse 13. 13. Ganito ang sinasabi, at dahil naman dito kami ay nangagpapasalamat na walang patid sa Diyos, na nang inyong tanggapin sa amin ang salita na ipinangaral sa mga katuwid bagay, ang salita ng Diyos ay inyong tinanggap na, hindi gaya ng salita ng mga tao, kundi ayon sa katotohanan, na salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na nagsisisampalataya. Kaya kung tayo nagsisisampalataya sa ating Panginoong Diyos, kumikilos ang ating Panginoong Diyos sa atin. Amen. Kung Praise tayo God. ay nasa kapahamakan, kumikilos yan. Yes. Diniligtas niya tayo. Amen. Kung tayo ay may mga karamdaman, Pinapagaling niya. pinapagaling niya tayo. Amen. Kaya kung patuloy na kumikilos ang salita ng ating Panginoon. Amen. Sinasabi, gaya ng nasasabi na nang walang salitang mula sa Diyos na di may kapangyarihan. Kapag sinalita ng Diyos, sigurado na magkakaroon ng katuparan at kaganapan gaya ng sinasabi mismo ng Diyos sa aklat ni Isayas. Mabasa natin sa sulat ni Propeta Isayas. Science. Naantok talaga. Isayas chapter 55. Verse 11. Ganito ang sinasabi, Nakakape ah. magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Amazing. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsubuan. O, yun ang wika ng ating Panginoon sa sulat ni Propeta Isayas. Kaya sinasabi, ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga. O kaya may bunga ang kanyang salita, kundi gaganap
ng kahulugan ko, kalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Kaya kung pinagsuguan ka ng ating Panginoon, ang kanyang salita ay babalik na may bunga. Diba? Kung hindi galing sa Panginoon ang iyong ipinapangaral, walang bunga. Amen. Diba? Wala. Kung galing sa Diyos ang ating ipinapangaral, magkakaroon ng bunga. Amen. Hindi lang sa spiritual na pamumuhay, kundi sa mga panlabas rin. Magkakaroon ng bunga. Ang wika sa sulat ni Propeta Isaias, ang salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig ay hindi bumabalik sa kanya nang walang bunga. Ibig sabihin, tunay na magkakaroon ng resulta o kaganapan ang lahat niyang sinalita. Gayun din ang sinabi ng Diyos sa isang propesya na isinulat ni Propeta Isaias sa 46. Isaias. Chapter 46 verse 11. Ganito ang sinasabi. Na tumatawag ng ibong mandaragit mula sa silangan ng taong gumagawa ng aking payo. Mula sa malayong lupain, aking sinalita, akin namang papangyarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Kung ano kanyang sinalita, sinasabi sa talata, 6 minutes. aking sinalita, akin namang papangyarihin, magaganap. Aking pinanukala, akin namang gagawin. Kung ano ang nais ng ating Panginoong Diyos, yun ang kanyang gagawin. Walang makakapigil sa kanya. May makakapigil ba? Wala. Ayun ang sinabi niya. Maliwanag ang sinasabi sa talata. Isa pa sa mga pinakamagandang katangian ng salita ng Diyos ay ang nakasulat o napasulat sa Apokalipsis. Nang kanyang ipinakita kay Apostol Juan ang ilan sa mga magaganap sa hinaharap tungkol sa magiging kalagayan ng mga maliligtas kapag sila ay nakarating na sa bayang banal. Mabasa natin sa Apokalipsis. Apokalipsis chapter 21. 21 verse 5. Ganito sinasabi. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay at sinabi niya, isulat mo sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Ang salita ng Diyos, ito ay tapat at tunay. Nagaganap, nangyayari, makapangyarihan. Di ba? Ano pa ang sinasabi? Mahalaga na napansin sa Apokalipsis, mga kapatid, na sinabi ng Diyos na isulat mo. Sinigurado nga ng Diyos na napasulat. Ang nais niya na nagbibigay diin naman na sadyang napakalaga ng mga salita ng Diyos na napasulat. Ang napakalaking dahilan nito ay ang sumunod niyang sinabi na sapagkat ang salitang ito ay tapat at tunay. Kaya nangyari, di ba? Naipasulat niya sa kanyang salita. Tapos nangyayari, nagaganap. At ang kanyang salita ay tapat at tunay. Kaya pag sinabing tapat at tunay, nangyayari, nagaganap. Gawin yun. Ano-ano ang ilang mga sinalita ng Diyos na napasulat sa Biblia na nagkaroon ng kaganapan na mga ito'y nagpapatunay
nga natutuong salita ng Diyos ang Biblia. Kukuha tayo ng ilan lamang sa mga napakaraming bagay na sinalita ng Diyos nung una na napasulat sa Biblia na nagkaroon ng katuparan at pawang nasaksihan ng kasaysayan ng daigdig. Ngunit bago yan ay ating alamin muna natin ang isang napakalagang pamantayan na sinabi ng Biblia tungkol sa isa sa mga hula o propesya sa sulat ni Propeta Jeremias. Mabasa natin. Sa Jeremias chapter 20. Verse 9, ganito sinasabi. Ang propeta na nanguhula ng tungkol sa kapayapaan ay makikilala nga siyang propeta na tunay na sinugo ng Panginoon siya pagka ang salita ng propeta ay mangyayari. Yun ang tunay na propeta. Kapag sinalita ng propeta ay nangyayari, sinasabi sa talata, yun ang tunay na propeta. Maliwanag ang sinasabi sa talata. Papaano makikilala kung ang isang propeta ay tunay na sinugo ng Diyos? Ang wika sa Jeremias 2:28-9, pagka ang salita ng propeta ay mangyayari, gayon ang propeta, pagka ang salita ng propeta ay mangyayari, gayon din ang wika ni Moises nung unang panahon sa ikakakilala na ang isang propeta nga ay galing sa Diyos. Mababasa natin sa Deuteronomio. Chapter 18. (18, 21 hanggang 22). Ganito ang sinasabi. At kung iyong sasabihin sa iyong puso, paanong malalaman namin ang salita na hindi sinalita ng Panginoon? Sa 22. Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang mga bagay na sinasabi ay hindi sumusunod ni mangyari, hindi sinalita ng Panginoon ang mga bagay yun, ang propetang yaon ay nagsasalita ng kahambugan. Huwag mong kakatakutan siya. Yan maliwanag. Kahambugan. Sinasabi sa talata, kung ang sinasabi ng propetang yaon na hindi nangyayari o natutupad o nagaganap ay kahambugan lang ang kanyang sinasabi o sinasalita. Diba? Maliwanag ang sinasabi sa Biblia. Kung ang tunay na propeta, ang kanyang sinasabi ay nagaganap at nangyayari, yaon ang tunay na sinugo ng Diyos. Yun ang tunay at tapat na propeta. Sinasabi yun sa, nabasa naman natin sa Biblia yun. Ilang mga propesiyang natupad, mga kapatid. Mababasa natin ang pagdating ng mga panahong mapanganib dahil sa pagsama ng ugali ng mga tao sa mga huling araw na ito. O tayo nga nasa huling araw na ito na tayo nabubuhay. O anytime. Pwedeng ma-rapture. Diba? Mas maganda nga kung tayo ay nasa loob ng simbahan. Nasa sambahan, tapos ma-rapture.
Maganda lahat tayo naway maligtas, maratyo. Diba? Anytime. Anytime na maaari magkaroon ng World War III. Dahil sa mga presidente, kung masamang salita ng laban sa presidente, maaaring magkaroon ng World War III. Anytime. Sa pangalawang Timoteo, Timoteo, chapter 3, verse 5. Ay, mapanganib. Ganito ang sinasabi, sapagkat sa mga ito, chapter 5, 5. 3, 3, 5. 5. 1 hanggang 5. Ganito ang sinasabi, 5. datapuat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Ngayon na ang huling araw na ito na mapanganib. Ito na to. Sinasabi sa talata sa 2, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Ano nangyayari ngayon, di ba? Yung mga mayayaman, hindi na natutulog yan dahil maibigin sa salapi. Hindi na rin nagsisimba yan dahil busy sila sa kanilang yaman. Oh. Mayayabang, mapagmalaki. Oh, di ba? Ay, yung may alos karamihan, may mga pinag-aralan, mapagmalaki yan. Oh. Mapagtungayaw, masuwayin sa mga magulang. Ang mga kabataan ngayon, halos karamihan, masuwayin sa magulang. Hindi na dinidinig ang payo ng magulang. Mga walang turing, mga walang kabanalan. Bibihira na lang ngayon ang may kabanalan. O sa atin, marami may kabanalan sa Pilipinas. Sa ibang bansa, kakaunti rin. Pero sa atin, medyo marami-rami. Sa 5, patuloy sa 4, sa 3, walang katutubong pag-ibig. Di ba? Ngayon ang panahon na walang katutubong pag-ibig. Kahit mga bata, di ba? Nire-rape. May pag-ibig ba yan? Minamasakir buong pamilya. May pag-ibig ba yan? Walang pag-ibig. Mga walang pagpipigil sa sarili. Mga mabangis. Hindi maibigin sa mabuti. Hindi sila maibigin sa mabuti. Gusto po nila maibigin sa sanlibutan. Yung mga kalayawan. Mga video ko yan. Mga inom-inuman. Ayun, doon ang iniibig nila. Mga lilo. Mga matitigas ang ulo. Mga palalo, mga maibigin sa kalayuan kaysa sa maibigin sa Diyos. Inuuna nila yung kalayawan nila sa sanlibutan kaysa sa paglilingkod sa ating Panginoon. Diba? Dapat unahin natin ang Panginoon. Katungkulan natin na paglingkuran siya. Dahil tayo'y kanyang nilalang. Tayo'y galing sa kanya. Kaya dapat unahin natin ang ating Panginoon. Sa number 5. Namayan nyo ng kabanalan, datapwat tinanggihan ang kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Yung mga mukha nila maamo na may kabanalan, pero hindi nakikita sa kanilang mga pag-uugali, sa kanilang pag-iisip, o sa kanilang kilos. Diba? Ibig sabihin, may anyong kabanalan, nakabihis ng maputi. Pari yung pari. Pero, yung loob nila ay bulok. Pari yung mga pari.
Makikita mo yung panlabas silangan nyo nakaputi na mahaba Pare yung Pero yung loob nila bulo. ay bulok. Sa 6. Hanggang saan mata? 5 lang. 5 lang yan. Hanggang 5 lang. 5 lang. Kaya nga, sa mga panahon ngayon, ito yung panahong mapanganib. Yun lang. O, bibihira na lang ang may kabanalan. Bibihira na lang ang may pag-ibig sa kapwa. Ito na muling araw. O. Ano pa ang nangyayari sa mga huling panahon na to? Ang mga digmaan, mga alingaw ng digmaan. Mababasa natin sa Timoteo. Mateo. Mateo. Sa Mateo, chapter 24, verse 6 hanggang 8. Ganito ang sinasabi, at mga karirinig kayo ng mga digmaan, at mga alingaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong maguluhanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang huli. Kaya nga, pansinin mo, halos buong bansa, nagkakagera na. Sa Israel, Lebanon, Libya, Iran, Dami na. o sa Saudi, nagkakagera na rin. Diba? O malapit na maging World War III pag nasimulan pa sa Asia, World War III na yun. Diba? Ayan ang natutupad nangyayari na ganap sa 7. Patuloy tayo. Ganito ang sinasabi sa 7. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. O, pag may gera na yan, kita mo sa ibang bansa, sa Libya, sa Lebanon, puro nagugutom ang mga bata doon, kawawa. Ginakapos sila ng pagkain, tubig. Nakikita ko sa YouTube Yung kaya pag may gera, magkakagutom. Tapos magkakaroon ng lindol. O sasabay yung lindol, yung ano ng ating Panginoon. Ano pa yung natutupad? Ano ang aral sa mensahe? Ang tao hindi lamang sa tinapay na bumuhay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng tao. Sa Mateo 4. 4:4. Dadapot siya ay sumagot. At sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya yung salita ng ating Panginoon, ito yung nagpagkain natin ng ating mga kaluluwa para mabusog yung ating kaluluwa. Kaya nga sinasabi sa talata, sapagkat hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng tao. Yung tinapay, kinakain natin yan. Sa literal natin na katawan, kailangan nating kumain. Yung katawan natin na lupa. Pero sa espiritual na pamumuhay, yung kaluluwa natin na nasa loob ng katawan natin, kinakailangan busugin din natin ng salita ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Deuteronomy, last verse. Verse 8, chapter 3.
Ganito ang sinasabi, at ikaw ay pinapagumbaba niya at pinapagdamdam ka niya ng gutom at pinapakain ka niya ng mana na hindi mo nakikilala ni nakikilala ng iyong mga magulang upang kanyang may pakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Diba? Kaya dapat, kung busog ang ating katawan lupa, gayon din ang ating espiritual na pamumuhay. Kailangan parehong busog. Yun ang sinasabi sa talata. At hanggang dito na lang ang mensahe, palakpakan natin ang ating Panginoon.